Nakahanap na kami ng ospital kung saan ako manganganak dito sa India. Kaya for today's video, samahan nyo ko and i-room tour ko kayo sa mga pinakita nila sa amin na rooms kung saan pwede mag-labor. But yeah, bago ang lahat, mag-almusal muna tayo kasi ang aking friendship is nandito sa India. So dito kami mag-aalmusal sa clubhouse. Ayan ang kanyang kape. Hindi ako makapagkape. Noong una, nung nalaman ko na buntis ako, di ba tinigil ko magkape. Parang talagang crave na crave ako. Hirap na hirap ako pigilan siya. Pero ngayon, hindi na. Hindi ko na siya namimiss. Babalik pa kaya to? Kung nawala naman ang addiction ko sa kape, ito naman ang addiction ko ngayon. Ang manood ng Chinese drama na talaga namang, ayan, sige go. Palagi sa inyo may nagtatanong kung saan ako nanonood. Pinapakita ko nga dito sa Melo Short po ako nanonood. Ayan, sobrang daming Chinese drama na shorts dyan. May pinapanood ako na kalimutan ko yung title pero episode 5 pa lang ako. Meron din sila mga novel dito na pwede nyong basahin kung mahilig kayo magbasa. Ako kasi nabibitin ako sa mga ads na napapanood ko kaya ayan, ito dinownload ko na lang. Kasi nakakairita yung mga putol-putol na ads. Dito lahat kompleto na yung mga episodes tapos libre pa, o diba? Anyway, dumating na pala yung aming pagkain na yan ng aking in-order waffle na may banana tapos maple and honey syrup. Tapos kay Ray naman is sausage at saka omelette. Ayan, ang sarap ng kanya. Dapat pala yan na lang din yung in-order ko. So ayan, lafang-lafang muna ang mga person. And pag uwi ko sa bahay, nintay ko lang si Pavan magising. Nakipaglaro din muna ako dito kay Tinku sa aming baby. Gustong-gusto niya yung tsinelas ko. Ginawa niya ng laruan pero kaysa naman yung ako yung kinakagat niya, di ba? And ayan, papunta na nga kami ng ospital dahil magche-check na kami ng rooms kung saan ako manganganak. And dito din kami na-refer ng aking OB kasi sabi niya mas gusto niya daw na paanakin ako dito. Dahil nga mga bago yung kanilang facility compared dun sa una naming chinek na medyo luma na. Kahit na sikat yung ospital dito sa lugar namin pero luma na kasi yung mga facilities nila. Ito bago, modern, ganun. Pero yung aking OB, as I said before, pwede niya akong paanakin kahit saan na ospital kasi parang freelancer nga siya. Do maganda din itong ospital na ito kasi malapit lang din sa amin. Parang 10-15 minutes away, depende din sa traffic. Ayan, 13 minutes away pala siya. Mga alas 4 ito ng hapon, o diba? So what more kung hindi ma-traffic o rush hour, edi mas mabilis. Sobrang init at humid din pala dito sa amin kahit paminsan-minsan maulan. Hindi pa rin lumalamig yung panahon kahit na umulan, ganun. Anyway, ayun yung pangalan ng ospital, Daffodils by Artemis. Bagong gawa lang yan siya dito parang extension, ganun. Dati nasa ibang location sila, tas nilagay nila dito yung maternity hospital. General hospital lang kasi talaga to dati. Tapos ayan, pinalagyan nila ng maternity hospital na extension. So, hinahanap namin yung assistant ng aking OB kasi siya daw yung magtutour dito sa amin sa ospital ng mga rooms and everything. So, dun sa unang ospital na pinakita ko sa inyo na kung naaalala nyo pa, ang sabi ko fixed yung normal delivery at saka CS doon. Dito ang akala ko ganun din, hindi pala. Dito iba ang pricing ng normal at CS. Which is may mga nagsasabi sa akin, ate, ganyan din naman dito sa Pilipinas, magkaiba. I mean, yeah, for sure. Pero mas seryoso kasi yung ganong problema dito sa India na sinasadya nilang gawin kang CS kahit pwede namang normal. To the point, diba, na meron ng mga ospital na nag-offer ng package na dapat same price lang, ganun. Kasi aware din yung mga tao dito na may ganong scheme na para mas lumaki yung kita ng ospital or ng doktor, ayun, gagawin kang CS. Kahit na pwede ka naman talaga sana mag-normal. Anyway, ito yung pinaka-basic nila na room. And then, ito naman yung pangalawa. Yung price neto is nasa around 100k. Pero hindi pa kasama yung epidural, yung mga ganun. Saka additional price kapag nag-CS ka, ayun lang yung normal price or basic price. Hindi pa rin kasama yung tax. Pero sa packages nila mga ang gaganda kasi meron kang parang free na 2 lesson ng yoga. Tapos lesson kung paano mag-handle ng baby. May mga ganun-ganun silang package na ang gaganda. So nakakatuwa. Ito naman yung isang room. So meron itong division para sa family and guest, ganun. Isa to sa mga choice namin na room kasi, ayun, magsistay nga yung family ni Pavan and gusto daw nila ako alagaan. Talaga naman, sana all, salamat po. So, need namin ng may division tsaka merong mga sofa or bed, ganun. And yung aking mga biyanan, gusto nila matulog dito sa ospital. And ito, another room naman, same price lang din dun sa isa. May division din, pero parang mas malawak lang ito ng kaunti. And kung maaalala nyo yung unang rooms na pinakita ko sa inyo sa kabilang hospital, di ba parang mas better dito? Ito
ito yung first na pinakita ko sa inyo na okay naman siya, malawak and everything. Pero ayun nga, luma na yung kanilang mga facilities and everything. So ayun, pinili na lang din talaga namin yung kabila kahit na magkaiba yung price ng normal at saka CS nila. Kasi nung nagko-compute kami ni Pavan, ganun din naman yung aabutin pag dito kami. Kahit na ma-CS pa ako, do ang sabi naman ng aking doktor, normal naman daw ako so far. Sana walang unexpected na pangyayari para hindi ako ma-CS. Kasi ayoko mag-CS Pero kung ano mang kapalaran na ibigay sa akin ni Lord, kahit ano na lang, basta mailabas ko si baby ng safe and healthy. Pinakita din pala sa amin yung pinakamahal na room, though hindi namin to kukunin kasi pinakamahal nga hindi naman kami mayaman. Ayan na naman tayo. Sobrang mahal at sobrang bongga nito kasi meron pa silang Japanese toilet, may closet, na para bang mas malaki, hindi pala parang, mas malaki pa to sa aming kwarto. Kung saan kami nakatira, ayan may kitchen pa, ay kumpletong kumpleto, parang pwede ka na dito tumira. Ilang araw lang naman ako magsistay. Sabi nga nila kapag normal delivery daw ako 2 days lang, tapos kapag ka-CS ako 3 days lang daw. So anong gagawin natin sa ganito kalaki na room mga te? Ayan yung kanilang pinasukan, closet, ang laki-laki te, ay may ref pa, bongga talaga. One is here, and second is there. So this is for the patient, and that is for the attendant. The Japanese one. Yeah, staying in Japan. So, napakabongga talaga ng room na to. Japanese toilet pa. And dalawa yung CR. Talagang pak na pakte. Pwede ka nandito talaga tumira. Ito yung isang CR. Pwede ka na dyan maglatag. Pwede na dyan matulog. Pero as I said, sobrang mahal nga niyan. So, hindi natin kukunin yan. Pero nung pinakita ko ito sa aking biyenan, gustong gusto niya. Talaga naman. Anyway, pagbabadi namin, inoferan kami ng, yung stem cell at saka, nakalimutan ko yung isa. Basta ipe-preserve mo siya. Ayun, stem cell pala at saka yung placenta. So, gusto ni Pavan magpaganon kami. Pero hindi pa namin alam kung so kakausapin daw kami ng agent. Anyway, pumunta kami dito sa 32nd Avenue para mag-dinner. And meron silang paganyan, mist, para hindi humid, lumamig-lamig yung paligid, ganun. Wala lang, ang galing lang. And saan kami kakain? Sa Carnatic Cafe. Paulit-ulit nyo na lang nakikita yun dito sa mga vlog namin kasi favorite nga ni Pavan yung restaurant na yun mga te. Ako din naman, favorite ko yun. Kasi nga masarap ang kanilang South Indian food. Ito palang aking OOTD for today. Ilalagay ko na lang sa comment section yung aking bag na napaka-cute. Kung saan nyo siya mabibili. Ayan, ang ganda-ganda. Na tipong kahit maliit yan, ang dami ko nalalagay. Tapos ito na ang aking baby bump na minsan halata, minsan hindi. Nakakala mo, nawawala. Minsan parang ako nakalunok ng buong pakwan. Minsan naman parang busog lang. So usually dito sa cafe na to, mahaba ang pila. Pero for today's video, wala. Siguro kasi maaga pa, konti pa lang yung mga nagdi-dinner. So saktong-sakto talaga ang aming dating. At ayan, si Pawan tuwang-tuwa kasi nakakuha ng coupon na 500 para sa Amazon na ako naman ang gagamit at mag-order ng kung ano-ano. So, ito na yung aking order. Dosa na ghee roast. Ghee roast masala dosa. Ayun pala ang pangalan. Tapos may sambar, tapos mga iba-ibang klaseng coconut chutney. Yung sambar tsaka mga chutney nila dito, unlimited yan. Ito naman yung kay Pava. Nakalimutan ko anong pangalan. Nahihirapan kasi akong banggitin. Pero, mas masarap yung kanya. Mas flavorful. Tapos, mayroong gunpowder. Mayroong may pagka-peanut yung lasa. Bihira lang yan si Pavan kumain sa labas. Pero kapag dito sa cafe o restaurant na to, ayan, mapapakain mo talaga siya. Kung baga, ito na yung cheat day niya para sa sarili niya. And after that, umuwi na kami. Ano pang gagawin? So, ayun lang. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo for today's vlog. So, bye-bye!